Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may napakagandang kwento ako para sa inyo tungkol sa isang taong naging inspirasyon ng marami, si George Washington. Alam niyo ba na si George Washington ay ipinanganak noong Pebrero 22, 1732. Nakakatuwang isipin na ang batang ito na lumaki sa Westmoreland County, Virginia, ay magiging isa sa pinakamahalagang tao sa kasaysayan ng Amerika. Pero hindi naging madali ang kanyang buhay. Interesanteng malaman na noong bata pa siya, nawalan siya ng ama. Pero alam niyo ba kung ano ang ginawa niya? Sa halip na magmukmok, ginawa niya itong inspirasyon para maging mas malakas. Nakakatuwa nga kasi kahit walang formal na edukasyon, sobrang sipag niya mag-aral mag-isa. May nakakaintrigang fact tungkol kay Washington. Mahilig pala siya sa matematika. Hindi lang yan, eksperto rin siya sa pagsusukat ng lupa. Parang interesting combination, di ba? Math whiz na environmentalist, isa pang nakakamangha. Alam niyo ba na nung siya ay 22 years old, naging commander na siya ng isang military unit? Imagine niyo yon, habang ang ibang kabataan ay naghahanap pa ng direksyon sa buhay, siya ay namumuno na ng mga sundalo. Pero hindi lahat ng laban niya ay tagumpay. May interesting na kwento tungkol sa kanyang unang malaking laban sa Fort Necessity noong 1754. Natalo siya. Pero ang maganda dito, ginawa niyang learning experience ang pagkatalo. Parang sa buhay natin, di ba? Hindi lahat ng pagsubok ay mananalo tayo, pero ang importante ay natututo tayo. Alam niyo ba na noong panahon ng American Revolution, ang mga sundalo ni Washington ay kulang sa kagamitan. Minsan nga raw, may mga sundalo na naglalakad sa snow nang walang sapatos. Pero ang ginawa ni Washington, hindi siya umiwas sa hirap. Kasama niya ang kanyang mga sundalo sa lahat ng pagsubok. May nakakatuwang fact din, noong panahon ng digmaan ginagamit ni Washington ang spy network. Parang action movie, di ba? May mga secret code pa sila at mga hidden message. Napaka-creative niya pagdating sa military strategy. Sa Valley Forge naman, alam niyo ba na si Washington ay tumanggi sa maginhawang quarters at pinili niyang matulog sa tent katulad ng kanyang mga sundalo? Napaka-humble niya talaga. Hindi siya nagmamalaki kahit commander siya. Pagkatapos ng digmaan, naging unang pangulo siya ng Amerika. Pero ito ang nakakatuwa. Pagkatapos ng 2 termino, umuwi na lang siya sa kanyang farm. Hindi siya naghanap ng mas maraming kapangyarihan. Simple lang talaga siya. Ang kwento ni Washington ay nagpapakita na ang tunay na tagumpay ay hindi nanggagaling sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pagiging tapat sa sarili at sa paglilingkod sa iba. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. At syempre, i-ring ang notification bell para updated kayo sa susunod naming mga kwento. Hanggang sa muli!